Okay, so before we move on sa next lesson natin, pag-usapan muna natin yung factoring. Factoring polynomials. Kasi grade 8 to, nung inaral natin, no, kay Ma'am Shermy and kay Ma'am Adaya. So, recap lang natin kung paano gumagana yung factoring. So, ang kakailanganin natin for our lesson ngayon is yung GCF, difference of two squares, sum of two cubes, difference of two cubes, and then the perfect square trinomial. So, ang pinaka-common na lumalabas sa lesson ay yung difference of two squares and yung perfect square trinomial. So, anong haba yung mga pinagsasabi ko ng mga terms na yan? So, yan yung mga factoring skills used in polynomials. Let's start with our GCF. The greatest common factor. So, GCF, this factoring skill natin. So, for example, if we are to, pag inatasa tayo na mag-factor ng isang polynomial, for example, 12x minus 4. So, paano natin gagawin yan? Since GCF yung pangalan, hahanap tayo ng greatest common factor ng dalawang terms na to. Which, sa case na to, ang greatest common factor nila ay 4, di ba? So, ang gagawin natin, i-divide natin sila kay 4. So, magiging 4 minus 4, 1, di ba? Ito yung divisor, ito yung dividend sa loob. Ay, yung divisor, ito naman yung quotient natin. So, ganyan. Pagkatapos niyan, kung gusto niyo na mabilisan, ipagsalo niyo lang. Yung 4 dito, yung GCF natin, 3x minus 1. So, ganyan. Ganyan yung GCF natin. Example ulit. Hindi ko kasi alam kung paano siya i-explain ng pero ganito yung process niya. Ano yung pareha sa kanila? Ang GCF nila ay 9. So, 9 divided by 18a, magiging 2a plus 9, 3b. Diba? And then, pagsalo mo lang sila, magiging 9, 2a plus 3b. Ganyan. Ganyan siya. How about dito? Ano ang GCF nila? Ang GCF nila ay, dito muna sa constant, meron tayong 5, di ba? Pero, nahanap rin natin na para silang merong variables na m at n. Yung iba lang ay na-square yung iba. So, dito, m. So, yung GCF ng m squared at ng m ay m. So, 5m. Di ba? Dito rin, may n squared, tapos may n. So, ang GCF nilang dalawa ay n. So, ayan yung GCF natin. So, paano natin gagawin yan? So, 15 divided by 5, it's 3. M squared divided by m, it's m. And n divided by n, wala na siya. Okay? Minus natin, 5mn. 25 divided by 5, we have our 5. M divided by m, wala. N squared divided by n. Yan. So, pag pinagsalo natin sila, magiging 5mn, 3m minus 5n. So, ayan yung sagot. Yan yung simplified niya. No? Factored form. Okay, last example natin sa GCF. Kasi madali lang to. So, hanapin natin yung GCF nila. We have 4. Diba? So, 4. And since lahat sila parehas yung variable, hanapin mo lang y cube. Diba? Y cube yung kanilang pinakamalit. Ito. Yung greatest common factor nila. Kasi bawal din maging y4. Kasi hindi na natin ma-divide yan dito. So, sagutan na natin. So, ito, wala naman. So, susulat na natin dyan ay
1. And then, dito naman, kay 12y 4. So we have 3y. Yeah. And then plus. So 4, 6. 6 lang. Yeah. So, ang magiging sagot niya ay... wait. Hindi pala to... Oh, okay. Nakasulat sa example ko, 5. Okay. Nakasulat siya 5. So, magiging ano niya dito ay, kung ito 4, 1. So, 5 minus 3 lang yan. Magiging y squared. So, ang magiging sagot niya is 4y 3. Tapos, y squared minus 3y plus 6. So, ayan yung factored formula. So, I forgot di pala to y cube. Na y raised to 5 pala. Okay? Okay, move on naman tayo kay difference of 2 cubes. Madali lang to. So, ibig sabihin difference of 2 cubes, ganito lang. Yan. For example, ganyan. Yan yung binigay sa'yo na polynomial. So, kukunin mo lang yung square root nila. So, magiging b at c, di ba? So, ganito yung isusulat. Ganito siya natin isusulat. So, b plus c at b minus c. Na-multiply by b minus c. Kasi kapag final method mo yan, ito yung ikakalabas mo. Okay? So, for example, d squared minus 25. So, hanapin mo lang square root nila. Magiging d. Ito naman magiging 5. Diba? So, d plus 5 and d minus 5. So, yan yung sinasaad or yan lang kadali yung difference of 2 cubes. Basta, alam mo kung ano yung square root nila. Okay, dito naman, basta we get to simplify it sa simplest form niya. No? So, ito. So, ano yung, pwede natin makuha yung square root ng 4. So, 2. Yung e rin. E squared. E. It was 81, which is 9. Diba? So, paano natin sulat yan? Ganito. So, kapag minultiply mo yan, ito yung magiging product nila. Okay? So, last example na lang. Kasi madali lang naman talaga to si, difference of 2 cubes. Yan. So, paano yan? Ito ko na lang isulat. Adjust ko na lang. Yan. 16, meron tayong square root niya is 4. Tapos, f squared, square root niya is f. Si 121, 11 yung square root niya. And then, si g. G squared, magiging g. So, susulat natin siya ng 4f plus 11g minus, dapat magkatabi yan, pero dito sa baba kasi hindi siya kasya. So, ganyan lang kadali yung ating difference of 2 cubes.